Pero dito makikita natin, ano ang political will mo, Mr. Marcos? Kaya mo bang harapin itong mga kasamahan mo sa politika at sabihan sila na, o tama na yan, wag natin gawin yan kasi ang taong bayan kailangan ng health. O tama na yan, yan bang ang dinagdag nyo sa DPWH, school building projects? Number 1, yung PhilHealth. Number 2, yung pagbalon ng DPWH na mukhang lahat na ng programa ilinagay doon. Yung SSS, GSIS na paggamit ng kanilang trust fund. Again, yung AKAP, yung unprogrammed. Babalik ulit tayo doon. Napakahina nitong administrasyon na ito kung gagawin nila for the second time. Consecutive. Last year, naglabas ng NEP. Ang lumabas, hindi ayon sa NEP. Ano lang ba ang binito? Hindi binibito yung foreign assisted. Hindi binibito yung unprogram. At sinasabi, depende daw sa revenue. Kung titingnan mo yung macroeconomic assumptions na ginagawa tuwing budget, ang revenue natin is falling. Alam mo, Admar, walang kahihiyan. Una. Pangalawa, ang kakapal ng muka. Alam mo yung MOA na yan, di ba kumalat na walang pirma? Tapos may nag-justify, yung Congressman Asidre, nag-justify. Hindi ko maintindihan, sila ba ay DILG? PhilHealth plano sana na mag-celebrate ng kanilang 30th anniversary sa halagang 138 million pesos. Ito yung nabulgar kanina sa Senado. Oo. Yeah, alam mo, hindi ko maintindihan kung siyang kapal ng muka sila kumukuha pagkatapos na lumabas ang desisyon ng both chambers na alsin ang subsidy at ilipat sa iba. Alam mo, Admar, maling-mali yan kasi may universal health care. At dun sa universal health care, in-insure, kaya nga universal in-insure yung mga taong hindi nagtatrabaho kasama dun sa subsidy na yon. At saan nanggaling ang pondo sa SIN products? At yung SIN products nakasulat doon, 85% should go to PhilHealth. So, hindi ko maintindihan kasi yun sila ang nagpasa. Yung batas na yon, hindi yan pa nai-implement dahil nagkaroon ng COVID. So ngayong may pondo at ang pondo ng PhilHealth Trust Fund yan ng mga miyembro. Kaya ako'y nagugulat, lalo na nung sinabi ni Senator po na gustong turuan ng leksyon ang CEO ng PhilHealth. Alam mo, sa public administration, kung gusto mong turuan, di alsin mo. At palitan ng iba na kayang mag-implement, no? Ang PhilHealth may board. Nandyan yung kalihim ng kalusugan. So, ako rin nagulat nung sinabi niya na PhilHealth can operate. It's not the operation of PhilHealth. It's the benefit of the members, no? Tinaas nila ang premium. Tayo naman sumunod kasi mandatory yan, salary deduction. Yung pagtaas ng premium, kung may sobra ka at nandun sa batas ng PhilHealth, kailangan mong i-invest para kumita yung pondo. Ngayon, kung may sobra ka, medyo lakihan mo yung coverage, which means isama mo pati outpatient, di ba? So maraming paraan para lumaki yung coverage at para yung uninsured dahil hindi nagtatrabaho ay makasama. Kasi ang may problema talaga yung uninsured na hindi kasama sa PhilHealth. Doon pumapasok yung universal health care. Nakakalungkot yan, una. At ako'y nababagabag dahil si Presidente, nung sinabit niya ang NEP, wala naman yan. Bakit nung isang araw nag-justify siya na yun daw ay karapat-dapat dahil hindi nagagamit ng pondo? Alam mo, Admar, kung titingnan nyo, nung nagsimula ang administrasyon na ito, may effort, humingi ng legal opinion sa DOJ, na ilipat ang PhilHealth mula sa DOH papunta sa Office of the President.
Okay? Hindi ko alam kung na-issuehan ng executive order yan. Mukhang legal opinion lang. Siguro maraming nagsabing mahirap mong gagawin yan. So from the very start, ang tinitingnan talaga nila yung pondo ng PhilHealth. So maawa naman kayo sa mga Pilipino. Hindi na nga maayos ang ating sistema ng kalusugan. Itong meron tayong health insurance, ngayon yan ang gusto nyong galawin para gamitin sa iba. Hindi ba kayo, itong mga senadora, parati natin tinitira ang members ng House, pero itong mga senador, akala ko naman sila ang magsasabi na, uy, sandali, huwag natin gawin yan. Pero sila pa nag-justify. So nagpapasalamat ako, may 8 o 9 na senador na talagang pinag-aaralan kung anong gagawin dyan. Pero babalik at babalik tayo dyan. Sa kalusugan ho yan ng mga Pilipino, wag naman ho yung ganyanin. Anong masasabi mo dito sa naging real talk ni Congressman Isidro Ungab? Basahin ko lang yung kanyang sinabi sa kanyang latest post kahapon ito. Sabi niya, the Bicameral Conference Committee is now becoming the third chamber of Congress with no recorded debates, no transcript of records, and no transparency at all, but decides the final version of the national budget of the Philippines. Ano pang silbi ng dalawang kapulungan kung kaya rin naman dito sa third, sabi nga ni Congressman Ungab, third chamber of Congress? Alam mo, Admar, sa ating saligang batas, kailangan kasing may isang version coming from the House at the Senate. Yung pagiging third chamber, pag tiningnan mo, ano ba ang intent ng Kongreso? Ano ba ang legislative history? Mahirap pong tingnan sa BICAM kasi kung walang transcript at walang records, paano mo ma-establish sino ang nag-move niyang deletion na yan? Sino ang nag-agree? Kasi hindi mo makikita dun sa pirmahan. Kasi kung titingnan mo lang pirmahan, hindi mo makikita kung paano nag-usap-usap. Ang masakit doon, nagkaroon ng technical working group at hindi na natin alam magmula nung binuo yung technical working group, ano nangyari hanggang sa lumabas yung committee report. Nakakalungkot yan kasi ang bicameral, ang records ng Kongreso ay dependent dyan. Nakalagay yan sa records ng Kongreso. So pag hinahanap mo ano ang intent ng isang panukalang batas, yan ang pupuntahan mo. Kaso kung walang transcript, walang botohan, ay masasabi mong ang nangyari dyan ay kanya-kanyang hatian. Na nakakalungkot kasi nakikita natin yung may ilang mga media na nakakuha ng BICAM report, makikita natin na ang daming ginawa na imposible. Number 1, yung PhilHealth. Number 2, yung pagbalon ng DPWH na mukhang lahat na ng programa ilinagay doon. Yung SSS, GSIS na paggamit ng kanilang trust fund. Again, yung AKAP, yung unprogrammed. Babalik ulit tayo doon. Napakahina nitong administrasyon na ito kung gagawin nila for the second time. Consecutive. Last year, naglabas ng NEP. Ang lumabas, hindi ayon sa NEP. Ano lang ba ang binito? Hindi binibito yung foreign assisted. Hindi binibito yung unprogram. At sinasabi, depende daw sa revenue. Kung titingnan mo yung macroeconomic assumptions na ginagawa tuwing budget, ang revenue natin is falling because of graft and corruption. Saan ba nang gagaling ang revenue? Hindi ba sa BIR at saka sa customs? Kung hindi natin na-cure ang smuggling o ang income natin from all this importation, hindi mag-a-appear sa ating books yun. So maliit yung revenue na generate. Nagpasa tayo ng panukalang batas na hindi na panukala, ng batas na itatax ang internet activities, itatax ang mga streaming platform. Doon sa streaming platform, ang target nila doon, 80 billion.
So talagang nagtataas ng tax, hindi lang parang indirect, pero kung ikaw nanonood ng Netflix, mararamdaman mo yon. So paikot yung ginagawa, imbis na sabihin na magtatax kami kay Juan de la Cruz. Kasi si Juan de la Cruz, kung hindi mo nabibigyan ng maayos na serbisyo, itatax mo siya. Sa tingin mo matutuwa? At titingnan natin, Admar, itong buwan na ito, inapprove na ang increase ng utilities, tubig, at saka elektrisidad, tataas ang toll rates. So itong Disyembreng ito, masyasyak na ang mga Pilipino na ang dami. Hindi mo ba nakikita sa mga malls? Saan ka nakakita? Pasko, may mall-wide sale. Para lang i-attract ang taong pumasok. So, makikita mo yung ekonomiya, talagang si Juan de la Cruz natututong magtipid sa Pasko, di ba? Usually tayo talagang nagkakuan. Pero ngayon, nagtitipid at sinisiguradong meron pang Enero. Pero Prof, ano lang yan ingay lang yan Ay, hindi! Stable ang bansa natin. Ingay lang yan. Maling-mali. Para sa isang presidente na sabihin ang pananalita ng Filipinos ay ingay ang problema ka. Di ba? Stable daw ang bansa. Paano magiging stable ang bansa? Ang ating utang ay 15 trillion. Ngayon, presidenteng magsasabi na stable lang ang bansa at mangingay lamang yan. Siguro bumaba siya. Kasi ang nakikita natin parati ang party sa Malacanang, parati nag-host, di ba? Stable. Parang they live in a time warp environment na hindi nila nararamdaman ang Pilipino. Or baka ma'am, ang kanyang sinasabing stable yung pagtaas. So pinantay lahat. So lahat ng presyo ng bigas, ibang mga bilihin, isama na ang kuryente, pati tubig. Pati yung PhilHealth premium raise itaas. So stable lahat. Pantay-pantay naging pantay-pantay na ngayon ang lahat. Pero gaano ka delikado or gaano ba ka nakababahala itong mga ganitong statement na sa kabila ng mga problemang kinakaharap ni Juan de la Cruz, parang dina-downplay lang yung mga kinakaharap ng mga problema ng taong bayan? Nakakalungkot yan From the ingay lang yan. Kung ingay lang yan, bakit hindi niya pinirmahan ng BICAM report? Diba? Yung titingnan mo yung pag-iisip nung una, sabi niya, walang problema yung PhilHealth, may pera naman sila, kaya mag-operate. Nakita mo yung prinsipyo doon, hindi doon sa beneficiary. Tapos biglang sinabi, hindi, stable tayo, ingay lang yan. Ano yung ingay? Kung ordinaryong tao na ang nagre-raise tungkol dito sa PhilHealth. At PhilHealth lang yan hindi pa napapag-usapan yung ibang problematic provisions nitong budget na ito. Babalik tayo dun sa, di ba ikaw ang nagpanukala ng executive branch na budget? At yun nakaprint sa National Expenditure Program. At meron silang resolution tungkol dun sa Fiscal Framework Plan. Ano na nangyari? 'Di ba? Dinaan yan sa DBCC, sa Department of Budget Coordinating Council. Sinuyod yan. Tapos tatanggapin mo basta-basta itong ginawa ng Kongreso. Ang pwede lang gawin ni Kongreso, hindi pwede mag-increase, pwede siyang mag-realign. Pero yung realignment na ganyan, gagawin mong zero, hindi ba parang hindi mo prinoprotektahan ng executive branch? Yung sa education, nasa saligang batas, ang education should have the number one allocation. Ano yung kinat nila? Ang kinat nila ay yung computerization. Tapos kaagad may duktong. Hindi naman ginamit nung dati. Yan ho hindi totoo. Tingnan ho nyo yung computerization program. Ang kulang na lamang ho ay 2 billion dahil naka-queue na sa implementation. So kung aalisin mo yun, saan mapupunta? Paano mo makukomplete yung computerization? So nakakalungkot yun at saka wala silang respeto. Pagkatapos nilang kausapin si Senator Angara na mag-DepEd Secretary,
at tutulungan, anong ginawa. So, hindi ko maintindihan kung sino talagang nagdidesisyon at hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron. Dahil pondo mo yan eh. NEP. Hindi ba dapat paglaban mo yung NEP? Dahil yan ang iyong priorities. Kung hindi kayo magkasundo ng Kongreso, hindi ba dapat, yun ang dapat i-fellowship nila. Hindi ang impeachment. 'Di ba? Ang daming pwede para ayusin. Pwedeng mag-call siya ng special session para kasi pag siniro mo ang isang budget, hindi mo yun pwedeng i-veto. So kailangan pag-aralan uli at magsabit sa kanya ng bagong committee report. Unfortunately, pag nagkaganon, magre-reenacted budget tayo. Opo. Mas malala yung reenacted kasi yun yung may unprogram na 800 million. Pero ma'am, ang tanong ng taong bayan, bakit needed ng budget ang House of Representatives and Senate? Kasi merong post din dito ang journalist na si Jarius Bondok, kolumnista rin. Patungkol dito sa itinaas plus 16.35B ang House of Representatives plus 1.1B ang Senate. So nasa 16.3 and 12.8 billion, naging 33.67 billion ng House of Rep. Senate nasa 13.9 billion pesos. Para saan po ang bilang kayo nakapag din diyan sa Kongreso? Para saan ang kanila, ang alam lang ng taong bayan tagagawa lang kayo ng mga batas. Para saan yung pondo ninyo? Well, yun yung pork. Hindi na sa kanila at linalagay sa ahensya. Yaang linagay sa Kongreso, hindi ko maintindihan kasi meron kang 304 billion sa DPWH. Either nag-increase sila ng extraordinary maintenance and other operating expenses. Hindi ko maintindihan kung yan ayuda dahil hindi nga transparent eh. Parang linamsam lang, ikaw meron si House, ikaw Senado meron ganyan. Pero how they will use it is really a question because nobody knows. Pag nagpunta ka dun sa record, hindi mo makikita. Para saan ba yan? Which means, if you are the leader of the House and the Senate, ikaw ang powerful. Kasi ikaw magdidistribute ng pondong yan. Pantay-pantay ba? Katulad nung dati? Depende kung sinong malapit sa kusina. So, alam mo, lalong nababoy ang Kongreso dito sa budget ng 2025. And it tells you, inaalaw ng administrasyon. Kung inaalaw ng administrasyon ng ganyan, abay sandali lang, ikaw na lang natin, cash budgeting tayo. Kung may pondo kayo, kung may pondo na likom ang gobyerno, yun gamitin. Kung walang cash, wag niyong i-appropriate. Kasi kung itong mga lahat na ito, walang cash eh. Kaya naghahanapan kung saan kukuha ng pondo eh. Imagine mo yan, hindi mo man lang inamend ang PhilHealth, hindi mo man lang tiningnan ang maaapektuhan na programa, pero kinuha mo by budget. Hindi ba maling-mali yun? Opo. And ito po bang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso, ito ba yung laging nasa subject sa liquidation by certification? Oo, Admar. At nakakagulat yan, yung pagbalon. Kasi kung liquidation by certification, ang tanong ko dyan, bakit tumaas? Pareho rin namang 308 members at 24 members. Nabawasan yung isa, so naging 23 members. Bakit tumaas? Saan gagamitin yung pagtaas? Additional staff? Saan mo gagamitin? Hindi natin maintindihan. Ang naandyan lamang ay may certainty ng eleksyon. Walang eleksyon na bubuo na magbabaycam yung dyan sa postponement ng eleksyon sa BARM. So, hindi natin maintindihan. Nobody can make sense of the increases in the House of Representatives and the Senate. Kundi, pork barrel yan.
Oo nga po. And 'di ba sinasabi nila kaya binawasan yung pondo ng OVP kasi redundant na. 'Di ba? Meron na sa ibang mga ahensya. Ito bang sa pondo intended para sa Kongreso, Senate and House, hindi rin po ba ito redundant sa iba pang mga ahensya ng gobyerno? Why not doon na lang ilagay yan at gawing malinaw kung ano yung ano? Tingnan mo ha, Admar, tama ka dyan. Yung taba ng budget ng 2025, meron pala kayong ganyan. Di babaan na lang natin ang GAA para wala nang taba, di ba? At ibigay dun sa sino bang nakakagawa ng lahat na yan. Titingnan mo yung Confidential and Intelligence Fund. Sino ang pinamalaki? Presidente, di ba? So kung ang ginagawa nilang objective na basehan on how to reform the budget process both in the Confidential and Intelligence Fund, in terms of the projects, in terms of funding for offices, ginawa nilang example si BP. Ba't hindi nila gawing example ngayon across agencies? Hindi ba? Kung hindi mo pine-persecute at ang sabi nila, wala yan, o bakit ginawa mong sample si BP? Hindi na nila-implement across agencies. Yung nakikita, maling ito sa administrasyong ito. Opo. And sa budget ata, proposed budget na na-ratify, ang pinakamataas dito, maabot ng trilyon na prof, ay ang DPWH kumpara sa DepEd. Kapansin-pansin, 'di ba sinasabi ng ating konstitusyon, ang may pinakamataas na budget dapat ay ang sa education natin. So, ano ba ito? Maraming mga paglabag kung sino man ang pumirma dito sa panukalang ito. Meron silang nilabag sa ating konstitusyon at kung ito ay sasang-ayunan ng presidente o pipirmahan niya, maaari bang itong maging grounds for kaso rin sa kanya like kagaya sa impeachment? Oo, Admar, alam mo, kaya nga itong natutuwa ako na pag-aaralan nila. Pero dito makikita natin ano ang political will mo, Mr. Marcos. Kaya mo bang harapin itong mga kasamahan mo sa politika at sabihan sila na, o tama na yan, wag nating gawin yan kasi ang taong bayan kailangan ng health. O tama na yan, yan bang ang dinagdag nyo sa DPWH is school building projects? O tama na yan, tapusin natin ang computerization ng DepEd. Kita mo ang tinitira lahat mga social service agencies at ang nakakaawa dyan, yung budget na dapat nasa DSWD, sila ang naglalabas. Hindi ba dapat ang executive ang dapat manguna dyan, ang DSWD? Parang si Secretary Gatchalian, ginagawa na lang na utusan. O pumunta yung staff mo dito, magdi-distribute kami. Maling-mali yan. Kaya hindi ko maintindihan. Sa tingin ko, nandun na tayo sa lowest ebb ng ating political, no? Ng ating political, what they call this, yung paglalaban kung ano na dapat. Opo. At makikita mo ang civic consciousness ng mga tao. Citizens are raising issues. Citizens na yan na magugulat ka kahit tingnan mo sa mga walang ibang tao na hindi very political, meron silang sinasabi tungkol sa PhilHealth. Meron silang sinasabi tungkol sa bumukol na DPWH. Meron silang sinasabi tungkol sa DepEd. Biro mo yan, hindi ko alam. Alam mo, ang tanong ko nga, Mr. President, ano ba ang regalo mong pamasko sa mga Pilipino? Ito ang ipipirmahan mo at isasampal mo sa kanila na ang taxes nila, ibibigay mo lang sa politiko. Para nakakalungkot naman yata yan. Stable naman yung ating ano. Pero dito ma'am, meron pong nahiya. Ang Tingog Party List, umatras na po doon sa una nilang kasunduan with DBP and sa PhilHealth, no? Na ang kanilang purpose lang daw doon sa kanilang memorandum or kanilang kasunduan ay mag-assist lang sa mga local governments.
And ang ano dito, marami kasing tumuligsa, no? Dahil bakit sila? 'Di ba? Magiging kasangkapan na naman 'yan. Grabe na nga grabe na nga yung pagbibida nila sa yung mga politiko, sa mga ayuda, parang sila galing sa kanila yung ayuda, tapos yet ganito na naman yung issue. At buti nahiya, inatras na po nila yung kanilang naging kasunduan, Prof. Pero ganoon pa man, nangyari ito ng kasunduan. Ano makikita? Ano nang nangyari sa politika natin na ngayon? Ano nangyari sa ating stable pa ba ito? Ay, alam mo, Admar, walang kahihiyan. Una. Pangalawa, ang kakapal ng muka. Alam mo yung MOA na yan? Di ba kumalat na walang pirma? Tapos may nag-justify, yung Congressman Asidre, nag-justify. Hindi ko maintindihan, sila ba ay DILG? Do they represent 5th class and 6th class municipalities? Maganda yung sinasabi nila para daw ma-distribute ang paggagawa ng health facilities. Pero ang tanong ko, you're a party list. 'Di ba? You're a party list. You're not even an advocate for health reform. It's a party list of the speaker and the wife. 'Di ba? It's a party list of mga taga Leyte. Regional. So, bakit all of a sudden nagkaroon ka ng nationwide constituency, ang nakaupo lang naman doon dalawa, hindi tatlo. And then present mo ang sarili mo as conduit. Wala ba tayong DILG? 'Di ba? Wala ang DOH ba ay walang regional offices? 'Di ba? So, bakit mo sineset aside itong mga ahensya ng gobyerno na sila talaga, ang mandato nila ay kalusugan o local government? Ano ang isang party list na ginagawa dyan sa MOA na yan? Kung hindi, doon sa mga lugar na ayaw nyo sa akin, wala kayong benepisyo. Yan ang nangyayari sa baba. Bilangin nyo ang ilang local government officials na iniipit, na tinitiris, na linalagyan ng kung ano-anong problemang kaso, harassment. Bakit? Dahil ayaw nilang manalig dito sa administrasyon. So, yung gagawin nila ngayon, hindi ba yung politika? Pati sa kalusugan na naman. Alam mo, hindi ko maintindihan bakit ang interest nila lahat nasa kalusugan. From PhilHealth to itong paggagawa ng health facilities, di ba? Ibaba nyo sa DOH and let DOH. Ngayon, kung may problema si DOH, you take into account yung leadership. Hindi mo ba kaya yan? O papaltang ka namin. Di ba? Hindi. Katulad yan sa PhilHealth. Yan ay kamag-anak ni First Lady. Ba hindi nila makuha na, sandali lang, ang gusto namin ganito. Pwede mo namang ganunin na hindi mo sineset aside ang mga Republic Act na nanggaling sa Kongreso rin. Pero ang kapansin-pansin, ma'am, itong kaninang release nila, hindi na makita dito sa sa post nila. Parang dinilit ata. Parang dinilit ata. Di ko na nakita. Ano ba? Laban bawi ba to? Kasi kanina nag-post sila and marami na ring mga nakakita, pero after noon tinanggal ulit nila. Na ano ba sila? Diba? Na-konsensya ulit sila. Laban bawi. Ang tanong ko dyan, Admar, kung hindi itutuloy, nagkapirmahan ba ng MOA? Baka mamaya nagkapirmahan ng MOA, na-notarize ba? Baka mamaya gumising tayo isang umaga, ay tinuloy rin pala. Nagpropaganda lamang, naglabas lang ng PR na hindi na itutuloy. Alam mo, ngayon lang ako nakakita ng administrasyon na napakakapal sa lahat ng bagay. Siguro, ganun ang tingin nila sa paggamit ng kapangyarihan, pero nakakalungkot yan kasi hindi naman yan yung rason kung bakit ka hinalal. 'Di ba? So, sana maayos. Kasi, alam mo, 3 taon pa tayo dito sa administrasyon na ito. Kung ganito tayo, laban bawi, at hindi mo paninindigan ang kailangang reform, wala na yan. Yung sinasabing middle income status, wala na yan. Kasi kita mo talaga yung erosion
ng budget dahil sa corruption. So ang nawawala sa budget natin 50%. Ano ang pupunta sa serbisyo? Nakikita naman may dadating na na bagyo. O meron na bang diyan sa calamity fund ba nalagyan na? Paano tayo kikilos? 'Di ba yun yung mga priorities? Ang balita ko pati yung Doppler machine ng DOST inalis. Naku. Paano tayo magiging yung ability natin Sinisi pa naman sila ni super ate ng Pangulo yata yung nagsisi sa kanila na bakit hindi daw tama yung kanilang forecast tapos tinanggalan pa. Naku po. Oo, 'di ba may yung mga priorities mo ulit sa budget ang nagse-set ng priorities ang presidente. Ang Kongreso nakikialam kung babawasan ang budget, i-realign. Pero 'di ba nagledak kayo? Nag-usap kayo ng priority nyo. Nagsona siya. Sinabi niya ang priority niya. Sinabit niya ang NEP at naandun ang priority niya. Bakit iba ang priority nakikita ng Kongreso at Senado? O binabastos siya nitong mga ito dahil alam nila, hindi naman yan titindig, hindi yan makikipaglaban. Aba, Mr. President, kayo ho'y 31 million. Ito ho mga bumabatikos, nagdi-distort ng budget nyo. Ilan ho ang boto nun? Sana matandaan nyo yung 31 million. Hindi ho si Senate President Chis Escudero o si Speaker Martin Romualdez. Kasi ang budget ho, ang tanging dokumento na nagpapakita sa taong bayan ano ang priorities ng Pangulo at paano gagamitin ang taxes natin. Opo. Yan ho, yan ay social contract. Kung ganito ng ganito ho at pababayaan yung tapak-tapakan kayo, nakakalungkot ho. Ang mahalaga daw kay Pangulo, stable naman yun. Hindi ko lang alam kung stable ba yung pag-iisip.